Gusto na niyang makipaghiwalay sa akin dahil pagod na raw siya. At dahil wala naman daw kaming anak, para saan pa raw ang kasal? Sobrang sakit, sabi pa niya. Napilitan lang daw siyang magpakasal nun sa akin. Na hindi raw siya nagtaksil, pagod lang siya. 18 pa lang ako at 19 siya, magjowa na kami. Sa simula pa lang ng relasyon namin, napansin ko na tahimik siyang tao. Di ma-effort sa maraming bagay, palaging nakatutok sa Mobile Legends. Pero kahit na gano'n ay naging maayos naman ang aming relasyon. 2016 ay napilitan kaming magsama sa iisang bahay dahil wala siyang matirahan. Kailangan na ring umalis ng kapatid niyang babae papunta sa ibang bansa. Taga-probinsya sila at dito sa amin ang trabaho niya. Ayaw man ng stepfather ko pero napapayag rin. Masaya naman kami kahit may mga away na ayos din naman agad palagi. Ngako siya sa akin na pagkatapos kung magtapos ng kolehiyo ay magpapakasal kami. Siya kasi ang kauna-unahang babae at nakasungkit ng perlas ko. Kaya't pinangako ko rin sa sarili ko na siya yung papakasalan ko. Ako yung kauna-unahan niyang girlfriend at siya naman ay pangalawa na sa naging boyfriend ko. 2018 ay natuloy ang kasal namin. Pareho kaming may trabaho pero nang dumating ang pandemya napilitan akong tumigil sa bahay at magnegosyo na lang. Ayos naman ang takbo ng negosyo namin, nakakapag-travel kami, nakakapag-check-in sa hotel at lumalabas tuwing linggo. Nagpa-check up rin kami para magkaanak at nalaman namin siya yung may problema. Pero kahit anong pagsubok, gamot, vitamins, wala pa ring resulta. 5 taon na kaming kasal pero hindi pa rin nabibiyayaan ng anak. Yun talaga ang pangarap ko, maging isang ina. Na kaya nga ako nag-asawa sa edad na 24 at siya naman noon ay 25 na rin. At dahil nga dito, napagdesisyon na naming subukan ng IVF. Kaya inaya siya ng kapatid niya na pumunta sa ibang bansa para makipagsapalaran. Na kahit na nga tourist visa lang. Nung una, sobrang hirap para sa akin. 10 taon kaming magkasama, halos araw-araw tapos bigla kaming magkakalayo. Pero tiniis ko dahil may pangarap kami, ang magkaanak. 2 taon kaming LDR pero habang tumatagal napapansin kong parang nag-iba na siya. Wala na siyang ganang makipag-video call, 3 araw online pero wala kahit isang mensahe. Kaya natanong ko sa ate niya kung buhay pa ba siya. Nasabi ng ate niya nandun naman daw siya pero laging nakababad sa cellphone. Na ang sabi, binibigyan ako ng panahon para makahanap ng ibang lalaking magbibigay sa akin ng anak. Na para bang pinapalayas niya na lang ako. Kasal kami. Na ang dahilan kaya siya nasa ibang bansa ay para makapag-ipon at ituloy din namin ang IVF. Pero pakiramdam ko lumamig na siya. Noong nag-video call kami, napansin kong wala na siyang suot na wedding ring. At nang tanungin ko siya, sabi niya nawawala. Pero sa loob ng 7 taon naming kasal, ngayon lang niya naisipang hindi isuot. Doon ako tuluyang nagalit. Pagkalipas ng 2 linggo, nag-chat sa akin at gusto na raw niyang makipaghiwalay. Pagod na raw siya at dahil wala naman daw kaming anak, para saan pa raw ang kasal. Sobrang sakit. Nasabi pa niya na pilitan lang daw siyang magpakasal noon kasi nasa bahay namin siya nakatira. Na hindi raw siya nagtaksil pero hindi ko na alam kung maniniwala pa ako. Na basta ang sabi niya lang pagod lang siya. Ngayon ay gusto kong ipa-deport siya, tourist visa lang naman siya at mahigit 2 taon na siyang nasa ibang bansa. Gusto kong pauwiin siya para maramdaman niya ang mga ginawa niyang kasalanan. Sabi pa niya ay ayaw na daw niyang bumalik ng Pilipinas dahil okay na raw siya raw. May trabaho samantalang dito ay puro minimum wage lang. Galit na galit ako sa kanya, Mamile, na para bang isinumpa ko na siya. Nasaktan ako na pati buong pamilya ko nadamay sa sakit. Na he betrayed me for more than a year. Kaya gusto ko ng diretsahang payo, real talk. Ano ba yung dapat kong gawin? Hindi ito madali para sa akin. Matagal kaming nagsama, nagmahalan at nangarap. 7th year wedding anniversary na nauwi sa wasak na pagsasama. Letter sender, Emmy. Hindi kaya napipressure siya sa pangarap mong maging ina na at some point ay hirap na hirap siyang ibigay. Lalo na alam niya sa sarili niya na siya yung may problema. Kaya naman nung pinapalaya ka niya, verbally hurting words like, wala kayong anak, para saan pa ang kasal? Then pushing you away technically na in that way, mabilis mo siyang bitawan. Na it's easy to convert na hindi pagmamahal yung maramdaman mo kundi galit para mabilis mong matanggap. Pero ang totoo, nahabag siya sa sarili niya at deep inside nasasaktan siyang bitawan ka. Na yun naman, may haka-haka ko lang. Tanong ko sa'yo, mahal mong talaga? Kaya mo bang bitawan ang pangarap mo over here? Matatanggap mo bang walang anak basta may siya? Mananatili sa relasyong kayo lang dalawa? Na makakahintay ka ba pero walang kasiguraduhan kung kailan ka matatawag na ina? Na sa huli, wala bang sumbat na maririnig sa'yo na hindi niya kayang ibigay yung pangarap mo? Kaya mo ba? If yes, ipa-deport mo. Talk deeply para pag-usapan nyo. Fix those problems between you and him. Suportahan ang bawat isa kasi dyan yung matitest kung hanggang saan yung sinasabing ang pinag-isa ng Diyos walang makakapaghiwalay. But if no ang sagot mo't hindi konkretong makontent, find someone na makakapagbigay ng pangarap. Palayain mo siya at hayaang makahanap ng babaeng kontento rin sa maibibigay at hindi niya kayang ibigay. Pero kung mali ako at may ibang taong involved, stop na. Wala ka nang magagawa kundi mag-let go talaga. Masakit, oo, kasi binigay mo yung best mo to keep him with you. Pero kung hindi na ikaw yung kailangan niya, your best will never be enough. Wag na wag mong ipagsisiksikan ng sarili mo at ipilit sa taong ayaw na sa'yo. Na kung talagang pinaparamdam na sa'yo, matuto kang bumitaw. Na hindi mo kailangan tikman ang buong
tubig sa dagat para malamang maalat. Life is so unfair, no? Na kapag babae yung nakikipaghiwalay, hindi pwede. Pero pag lalaki ang bibitaw, walang palag.